sa akin na dito sa syudad ay may naglakas ng loob na mag-alaga ng ika-4 sa pinakamababang hayop sa buong mundo. Ito na kaya ang hayop na hinahanap ko. Ang lugar naman ito ay isang bahay ng isang nag-aalaga ng mga kakaibang uri ng mga ahas at siya ay isang babae. Tiffany? Sa 300 ahas sa alaga niya, pati si Zuma at Medusa ay siguradong mahihiya. Para sa mga nag-aalaga ng mga ahas o herpetoculturists, ang ball python ang pinakasikat na ahas at pinakamadaling alagaan. Punta naman natin yung isang uri ng ahas na kung tawagin ay piebald ball python. Maganda ikumpara natin ang kulay ng ordinaryong ball python sa piebald ball python. Ang ordinaryong ball python ay black and white stripes, merong mga markings na very distinct at sa kanya lamang makikita. Pero ang piebald ball python, merong mga bahagi ng kanyang katawan na bald o kalbo o puting-puti lamang at walang markings at all. Ano? If, ikwento mo sa atin itong ball python. Normally yung mga ganito, mga mutation na hanap sa wild, tapos dine-develop na lang in captivity. Kasi sa wild, wala silang chance na mag-survive. Dahil yung color nila, pag yung normal kasi, yung ganito, nakaka-blend in sila sa environment, nakaka-camouflage sila. Pero yung mga ganitong mutation, kitang-kita sila eh. Kaya hindi pagsistisoy na hayop, mas maganda dahil pihanin hindi ito tatagal sa gubat kung saan maraming maaaring kumain sa kanya, kaya ng gutom na agila. Kahit anong tago ng ganitong itsura ng hayop mula sa kanilang mga predator, hindi na rin ito makakaligtas dahil kitang-kita ang kanilang kaputian. Wala talaga makapagsabi kung sino nagsimula ng salitang piebald. Ngunit ayon sa mga hobbyist, ang piebald ay hangos sa dalawang salitang magpie, isang ibon na black and white dahil black and white ang kulay nito, at bald eagle dahil parang kalbo at walang kulay ng mga puting mahangin na katawan nitong ahas na ito. Tiffany, bihirang-bihira sa mga babae nag-aalaga ng mga ahas na ganito, lalo na ng mga rare na ahas na ganito. Siguro, nasanay na lang kasi bata pa ako, na-inherit ko na lang yung Gano'ng karaming oras sa araw ang inilalaan mo sa mga alaga mo mga reptiles, sa mga ahas? whole day. Buong araw. Sa sobrang pagmamahal naman ni sa Tian Ken Kudlong ng Thailand sa kanyang alagang sawa, pinakasalan niya ito noong 2008 sa pag-aakalang ang sawa ay reincarnation ng kanyang dating asawa na pumanaw na. Mapangasas naman ang trip ni Jackie Bibi, 6 years old na Amerikanong may hawak ng Guinness Book of World Record na may pinakamaraming ahas na pinasok sa bibig ng sabay-sabay. Nagawa niya ito noong 2001 nang isubo niyang buntot ng 11 rattlesnake. Humiga rin siya sa bathtub na puno ng 87 rattlesnake. Alam di ba na tribalism ay nagsimula noong 1960s? Isa itong rare condition ng mga tao at mga hayop at mga reptiles kung saan merong absence ng melanocytes o mga nagpapakulay ng balat. Pero iba ito sa tinatawag na albinism. Ang albinism ay isang kondisyon na ang mata ay kulay pula. Pero ito ay normal na ahas, ngunit may mga puting bahagi ng kanyang katawan. Ang tribalism ay isang genetic condition na nangyayari sa hayop at sa mga tao. Ang pamumuti ng balat at balahibo ay resulta ng kawalan ng melanocytes. Ang pigment na nagbibigay kulay sa atin. Ganito ang nangyayari sa balat ng hayop gaya ng ahas. Ang bahaging walang melanin ay kulay puti at ang parte na may melanin ay normal ang kulay. Kaya naman may mga patsi-patsing kulay ng balat na nakikita natin mapahayop man o tao. Bukod sa mga ahas, paborito rin ni Tiffany Champ ang Varanus olivaceus. May pagka-berde at dilaw ang kulay ng hayop na ito na makikita lamang sa Pilipinas. Yan ang binansagang lost dragon ng mundo. Ito ang pambihirang butaan. Isa sa mga katangi-tanging bayawak na kumakain ng prutas. Itong mga butaang ito, isa sa pinakamagagandang kondisyong butaan na nakita ko. In captivity, talagang malalaki ang katawan at mukhang masaya. Hirap-hirap sa babae ang nag-aalaga ng bayawak dahil ibang klaseng bayawak to, napakalalaki. Tignan natin kung mapangahas si Tiffany. Tiffany, siyempre may alaga ka rito. Siyempre kailangan marunong kang humawak sito, di ba? Ayan, panoorin natin si Tiffany. Babae po yan.
Yan, nakita natin ngayon, hinahablot ni Tiffany, napakalaki nitong bayawak nito at napakatalas sa kanyang kuko. Pero, yan, riniresting ni Tiffany. Hindi ka magkakaroon ng boyfriend, Tiffany. Talagang kakaiba. Yan. Napakatalas ng kuko nitong mga butaan. Yan, tulungan na kita. Okay. Ito yung semi-arboreal o pumapalit ng puno. At pag pumapalit ng puno, kadalasan mas matalas ang kuko kaysa sa ordinaryong bayawak. Pag dumikit ito sa balat mo, talagang magkakaroon ka ng dugo at magkakaroon ka ng sugat. Sa sobrang ilap ng mga butaan, mahirap malaman kung ilan na lang ang bilang nila sa kagubatan. Pero ayon sa mga eksperto, 10% na lang na tinahan ng butaan ang natitira sa bansa. Dahil yan sa demolisyon ng kanilang natural habitat para gawing taniman ng nyug at malay. At sa lawak ng Pilipinas, sa mga isla ng Polillo Island at Caramuan na lang sila makikita. Ang natitirang espasyo na lang na tirahan ng mga butaan ay katumbas na lang ng 6 beses na sukat ng Mall of Asia. Kapag nagpatuloy pa ang pagsira sa mga gubat, baka maubos sa natural habitat ang lost drago ng mundo. Kailangan mo ng mga special na permit, special na permiso para makapag-alaga ng ganitong uri ng animal. Sa DNR kasi, lahat ng klaseng hayop, pag gusto mong mag-alaga, kailangan meron kang parang isang special na permit na galing sa kanila para maalagaan mo sila dito. Saring exotic animals lang aking nakaharap. Malapit ko na mahanap ang mababangis na mga higanting hayop sa mundo na hindi mo akalaing inaalagaan ng Pilipino.